Ngayon po nga maghapon na ito, ang dami ko pong nakikita nga mga post patungkol kay Risa Hontiveros ng mga DDS at sinasabi nga po nila na ito palang si Risa Hontiveros ay si Madam Insertion din daw pala. Dahil po yan sa isiniwalat o binulgar nitong si Katunying at yung kanyang partner si Ka Jerry. Alam niyo po, ako po ay fan ng DZRH. Merong ilang mga segment diyan na aking pag nakita ko, pinapanood ko, pinapakinggan ko kung anong views and opinions ng mga news anchor nila. Ngayon, syempre, isa sa mga gusto ko diyan ay si Katunying. Dahil syempre, alam natin na si Katunying talagang matinding mag-interview yan. Napanood natin ang interview niyan kaya PBBM, talagang magaling, di ba? Interview niya kay First Lady, talagang bakbakan, di ba? Hindi ka yung walang boring na na segment o walang boring na usapan kapag si Katunying ang nagsasalita. Pero alam niyo po sa ngayon, medyo parang parang dismayado ko dito kay Katunying dahil nga po sa hindi maganda na ginawa nila kay nagulat ako na kay Senator Risa Hontiveros. So ito po yung video. Hindi ko na lang po There is a motion to approve the disagreeing provisions of the Bicameral Conference Committee report. Okay, hindi ko na lang po ito kumbaga ipapakita kasi si Katunying, ang alam ko nang ka-copyright yan o parang ide-demanda daw niya pag ginamit yung kanyang video. Pero ito po yung kanilang balita sa DZRH. Ito, pakinggan po ninyo. Hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, kumbachero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto ko masakit na ba niya, kumbachero? Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Hontiveros ay bumoto ng against yung sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, ira-ratify. Dalawa silang hindi bumoto Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control na flood control. Baka iniisip niya hindi, lang to yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ministerial sa parte ministerial. Kaya lang, yun nga hindi kaya may ibang nagparking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuot. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad kaya nga, yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Hontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. And hindi sa buong budget nasa 3 point siya. May 3 billion, 3.01 billion, ano? Patingnan ko na nga. Sige, ikaw na magsabi, Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. So, hindi daw po makapaniwala itong si Katunying. Kasi hindi naman po talaga kapani-paniwala na magkaroon po ng insertion sa flood control project itong si Senator Risa Hontiveros. Yan po'y pinabulaanan agad-agad ni Senator Risa at sinabi nga po niya wala po siyang BICAM insertion, wala siyang insertion na kahit ano. Wala po.
At tama yung sinabi ni Katunying. Si Senator Risa ay bumoto ng no sa 2025 Budget BICAM Report. Tingin nyo ba boboto si Risa Hontiveros ng no? Yung hindi maipapasa ang budget ng 2025 kung siya po ay merong insertion dito sa budget na ito. Ito po yung video ng pagboto ng no ni Risa Hontiveros. To approve the disagreeing provisions of the Bicameral Conference Committee report on House Bill number 10800. All those in favor say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The Bicameral Conference Committee report on the disagreeing provisions of House Bill number 10800 is hereby approved and ratified. Chair would like to note the negative vote of the minority floor leader, Senator Pimentel. And what is the pleasure of the lady from what is the pleasure of the Honorable Hontiveros? Namatabi, Mr. President. With all due respect and thanks to the Good Finance Committee Chair, Senator Grace, and the Senate President, Senator Chiz, I would just like to manifest that I join the minority leader in the minority's vote of no to this bill, and I will submit my explanation of no vote in writing with emphasis on the effective defunding of PhilHealth in the bill. Salamat, Thank you, Senator Hontiveros. Duly noted and entered into the records. Majority Leader? Ayan hindi bumoto etong si Hontiveros para maipasa o ma-ratified ang 2025 budget. Tapos, ngayon, eto kasing si Katunying, agad-agad na, kumbaga, hindi muna nila binirepika. Sabi ni Ka Jerry, hindi daw sila naglalagay ng mali siya dito kay Senator Risa. Pero, alam natin na yun, pag nilabas mo yun, hindi yan confirmed. May mali siya na yan. At gagamitin niya ng mga DDS laban kay Senator Risa at sasabihin na, ikaw pala, insertion ka rin pala. Tama pala sinabi ni Ping Lacson, lahat ng senador may insertion. Pero, malinaw ang sinabi ni Ping Lacson, halos lahat. So, ibig sabihin, pag sinabing halos lahat, 24 ang mga senador. So, ibig sabihin dyan, 1, 2, 3 o 4, walang insertion. At kasama dyan, si Senator Risa Hontiveros. Kaya ito si Katunying, sila na nga naglabas ng malisyoso na pagbabalita. Parang ngayon, siya pa yung biktima. Parang siya pa ngayon yung aping-api at kawawang-kawawa. Sinabi ba namin sa'yo, Katunying, na ilabas mo agad-agad ang balita na yan at ipagkalat nyo kagad na may insertion si Senator Risa na hindi nyo man lang kinumpirma. Napakadali lang kumpirmahin yan. May number check kayo ng Senado. Kung wala mang session sa Senado, imposible na wala kayong koneksyon o contact sa mga sekretaryo, sekretarya, bodyguard o tauhan nitong si Senator Risa Hontiveros para makakuha muna ng kanyang opinyon, ng kanyang sagot o ng kanyang pahayag. There is always two sides of the coins. Pero hindi nyo kinuha ang side nitong si Senator Risa Hontiveros. At inilabas nyo ang napakamalisyosong balita na ito na ang dating ngayon parang kayo pa ang kawawang kawawa.
Nagulat ako na para bagang masama na kami. Sinabi lang namin na mayroon silang insertion. Sinundan lang naman namin si Senator Ping Lacson. Almost all senators have insertions. Yun. Almost all senators. Pero hindi sinabi all of the senators. Doon pa lang magkaiba na yun eh. 'Di ba, Ate Bergie? Kuya Makwan at Nay Merlita, 'di ba? Doon pa lang 'yon. Ang laki ng kaibahan. Almost all of the senator at all of the senators. Malaki pagkakaiba nun. Doon sa almost, meron pong iba dyan, wala pang insertion. Pero kayo, hinusgahan nyo na kagad etong si Senator Risa Hontiveros. Sabi ni Senator JV, hindi almost all senators have insertions. Totoo naman. In fairness kay Senator Risa, ang kanya 3.03 billion lang ang insertion niya sa kabuuan ng 2025 budget. May senador nga dyan, mahigit 11 billion O diba, sabi niya in fairness daw kay Senator Risa, parang inaano niya, in fairness kay Senator Risa, 3 billion lang ang kanyang insertion. Pero, hindi po yun insertion. Amendments po yun. Normal na trabaho ng bawat senador. Proposal ito na open, naka-record at pwedeng ma-reject. May amendments po yan. Bawat budget. Ina-amend po yan. Ang insertion, isinisingit. Kaya mali ang pahayag ni Katunying. Merong amendments etong si Senator Risa, pero wala siyang insertion. Magkaiba yung insertion sa amendments. Ang ginawa nitong si Katunying, kinuha ang listahan ng amendments ni Senator Risa Hontiveros at tinawag itong insertion. Hindi po yan dapat tawagin na insertion dahil hindi po yan insertion. Amendments yan. Spelling pa lang magkaiba na, di lalo pa yung kahulugan. Kahit ipakita pa ni Katunying yung mga table, ng mga sinasabi niyang insertion, hindi po yun insertion. Dapat kumuha muna sila ng idea, o kaya nagano sila, kahit isang senador, kung hindi nila makontak si Senator Risa, kahit isang senador na pwede nilang kontakin, tapos ipakita nila yung table na pinapakita ni Katunying na may mga halaga, Senator Risa, mayroong mga proyekto, tanungin niya, Senator, ito ba insertion ba to? Amendments. Diba? To be fair to Senator Risa. Diba? Ang problema dito, mali at mapanlin lang po yung mga pahayag na yun. Hindi totoo na wala silang mali siya na pinapasok dito sa issue ni Senator Risa. Bakit? Kasi nga, punong-puno yun ng mali siya. Dahil nga, wala ngang insertion si Senator Risa, pero ang kanilang pinapalabas sa kanilang pagbabalita, dismayang-dismaya sila nang malaman nilang meron daw insertion kuno si Senator Risa. Wala nga So may mali siya na roon. Diba? Nilagyan nyo na kagad ng mali siya Kaya ang tanong, paano po naging insertion kung mismong siya mismo, si Senator Risa mismo, ang tumututol po at tinanggihan ng final budget? Misleading, Kuya Odilenon, di ba? Ate Biena, laluan, misleading yun. Dapat ang tinatalakay nyo dyan, yung mga insertion ng katulad nitong kay Chis Escudero, 142.7 billion.
ipinasok po yan sa 2025 budget sa ilalim ng BICAM. At huling-huli pa ng CCTV video ng Kongreso na etong mismong si Chis Escudero ay pumunta po sa opisina ni Zaldico sa kalagitnaan ng BICAM deliberation. Diba? So, yun pong amendments ni Senator Risa, yan po'y trabaho talaga niya yan. At on record, hindi po yan isiningit, hindi po yan sinikreto na isiningit, at yan po ay on record, on record. Hindi po yan bigla na lang isiningit at ibinigay yung budget. Hindi po ganon. Siya po ay nag-reject po. No ang vote niya sa BICAM. Kaya po, teka, tanungin natin itong si Taberna. Ito po ba ay trick ninyo para magbigay ng masamang impresyon dito kaya Senator Risa Hontiveros? May breakdown pa nga yung kay Senator Risa. Yung breakdown na yun yung amendments, yung mga pinapakita ni Taberna. Hindi po yun masama. Kasi ibig sabihin, ina-amend lang po yung mga halaga ng mga proyekto. Ito yun. Hindi po yan breakdown ng insertion. Yan po ay breakdown ng amendments. Hindi po yan labag sa batas. Ang masama po ay yung insertion. Katulad ng insertion nitong si Chis Escudero na napakalaking halaga, 142 billion. Insertion po ng ibang senador. Sinabi naman yan ni Senator Ping Lacson. Insertion ng ibang senador na in-insert para pagkakitaan at makakubra ng kickback. Ngayon po, hindi naman na tayo nagulat kung yan po ay palabasin nila yung ganyang issue, siraan si Senator Risa Hontiveros. Kasi nga po, isa po si Senator Risa Hontiveros sa matunog na matunog ang pangalan na pwedeng kumalaban kay Sara Lustay sa 2028. Ngayon, syempre, kapag si Sara Lustay po ay natalo, paano pa makakakurakot ang mga kakampi ni Sara Lustay? Sino ba ang unang-una na sumisira sa Blue Ribbon Committee ngayon? Si Marcoleta. Diba? Si Marcoleta. Ano si Marcoleta? Iglesia ni Cristo. Si Anthony Taberna. Ano si Anthony Taberna? Iglesia ni Cristo. Saan nagtatrabaho ang asawa ni Marcoleta? Sa Stronghold Insurance Corporation. Ano ang inendorso na insurance corporation ni Anthony Taberna? Stronghold Insurance Corporation. So, connect the dots. Stronghold, Anthony Taberna, endorser. Trabahador o nagtatrabaho, executive director o independent director, asawa ni Marcoleta. Marcoleta, Iglesia ni Cristo. Anthony Taberna, Iglesia ni Cristo. Kaya, hindi na po natin yan, hindi na po natin yan ikinakagulat. Yung mga ganyang galawan. Senator Risa Hontiveros, kailangan ng sirain, maaga pa lang. Si Sara Duterte, nag-iikot na po yan. Buong mundo iniikot na gamit ang pera ng taong bayan. Pamasahe ng kanyang mga staff, tayo nagbabayad. Para mangampanya na siya.
Nangangampanya na kung saan-saang sulok ng mundo. Japan, Malaysia, Australia, sa Qatar, nangangampanya na si Sara Duterte. Ngayon, advance ng nangangampanya si Sara Duterte. At advance na rin na sinisiraan ng mga DDS ang mga pwedeng makalaban ni Sara Duterte sa 2028. Kasama na dyan si Senator Risa Hontiveros. Diba? Kaya nga sinisira na nila Kaya winawasak na nila. Katulad ni Speaker Martin Romualdez, pinagpipilitan nila kakandidato sa 2028 kahit hindi naman kakandidato. Sinisira nila. Bakit? Matinding kalaban sa 2028 yan. Si Chis Escudero. Bakit ba nakikipaglapit ang mga Duterte kay Chis Escudero? Bakit nakikipaglapit ang mga Duterte dogs kay Chis Escudero? Kasi si Chis Escudero, pwedeng kumandidato yan sa 2028 as president. Makakalaban si Sara. So para hindi makakalaban ni Sara yan, kailangan nilang gawin niya na vice-presidente. Kaya nga, kanila pong sinira ang relasyon ni PBBM, ni Chis Escudero, at ni Martin Romualdez para etong si Chis Escudero hindi maisipang kalabanin si Sara Duterte sa 2028. So lahat po ng ginagawa na ito ay para to sa 2028. Para po kay Sara Duterte. Lahat ng galaw na ito para kay Sara Duterte. Kailangan nilang gawin ang lahat para maging presidente si Sara Duterte sa 2028. Dahil kapag po hindi naging presidente si Sara Duterte sa 2028, wala silang mananakaw. Kapag kaalyado ni PBBM ang naging presidente sa 2028 at ipagpapatuloy ang adhikain, advocacy at paglaban sa korupsyon ni PBBM, ano pa nanakawin ng mga kakampi ni Digong? Wala na. Wala silang mananakaw. Kaya po kailangan nilang sirain ang isang Risa Hontiveros. Yan po ang totoo niyan. Yan po ang talagang kanilang goal. Yan po ang talagang kanilang gustong gawin. Para lahat to kay Sara sa 2028.